Ang kapatid namin, sir, kahapon po namin natagpuan doon sa ilog ng Purokdos. Wala na pong buhay, sir. Yung jacket niya nakapulupot po sa ulo eh. Lahat po ng present po sa kampo at that time, sir, person of interest po sila, sir. Dapat po, kung talagang malinis sila, wala silang tinatago, kailangan po they'll submit themselves to a polygraph test. Sabihin nyo lang po kay Odette anong mga kailangan dyan at ako po willing magbigay ng lahat ng klaseng tulong na pwede. Okay, sir? Yes, sir. Matatandaan ko ito, yung mga pulis ang kainuman ng victim bago siya mamatay. Yes po. At isang bote lamang ang inom nila, nangangalahati pa lang ata. Opo. At sinabing sila yung mga lasing na. Opo. So sabi Yan ko, po ang yan. dami-dami ninyo, manginginom kayo, tapos malasing na sa kalating bote kasi nagpalos sila, lasing na at nagsitulugan na or something. So, sinong suspect? Na-serve na daw po yung warrant of arrest laban po kay Police Corporal Robert Jun Singkay. Yan po ay August 24, 7:34 po ng gabi at kasalukuyan daw pong nakadetain sa Kalilangan Municipal Police Station. So siya yung suspect sa pagpatay. Opo. Ano ang motibo ni Singkay? Ang sabi po, base po kay Master Sergeant Frederick Lapizar, ito daw po ay dahil sa pera o utang. Master Sergeant Lapizar? Magandang hapon po. Una sa lahat, Sarge, congratulations po. At agad-agad na-solve niyo yung kaso at nasampa na pala ng... Yes po, Idol. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Nasampa na ng case ito pong suspect. So si Corporal Singkay ang suspect dahil po sa utang. Sinong may utang, Sarge? Sa kwan po yan, sir. Sa brigade po yan sa Pira, sir, sa kanilang kampo, sir. Paano po natumbok na siya po yung suspect, siya po yung may kagagawa ng krimen? At ano po ang kanyang naging reaksyon nung siya po ay naserba na ng warrant? Base po sa kwan, sir, sa aming investigasyon, sir, sa nakalap namin na ebidensya, at saka po, sir, sa may nakapagturo po sa kanya, sir, na kasamahan niya, sir. Kinanta siya ng kanyang kasamahan. Kaysa naman Yes lahat po, sila. sir. Di ba at that time, lahat sila under investigation at lahat ata sila na confined to headquarters, if I remember it right? Yes, sir. Kumanta Yes, yung po, mga Idol. kasama at siya ang tinuturo. Yes po, sir. Umamin naman po siya. Sa ngayon, sir, hindi po, sir. Pero at least, overwhelming ho yung mga ebidensya against him. Yes po, sir. Okay, so siya po yung nakakulong. Ano pong kaso? Murder po, sir. Naserve na po kagabi, sir. Yung warrant of arrest niya, sir. Ano pong reaksyon niya nung siya po'y makumpranta ninyo na siya na ngayong suspect, kinasuhan nyo at naserba ng warrant? Ano pong sinasabi niya? Sinasabi niya po sa amin, sir, na hindi daw siya gumawa, sir. Dinideny niya po ang pagpatay, sir. Kahit na itinuturo siya ng kanyang mga kasamahan. Yes po, sir. Ilan mga kasama niya nagturo na siya yung suspect, sir? Ang isa niyang kasamahan, sir, ang nagturo sa kanya, sir. Pero yung iba, sir, is more on circumstantial ang evidence, sir, ang nagkuhan sa kanila, sir. Ano ibig sabihin ng circumstantial lang po? Yung iba? Yung pinagtagpi-tagpi ng mga pangyayari, sir. Base doon sa mga testimonya ng mga kasama niya, yung mga pinagtagpi-tagpi ng mga impormasyon na ituturo na ito nga talaga si Singkay ang suspect. Yes po, Idol. Ayun, okay. Sabi naman netizen, naka 2 points na ang PNP, 1 point yung NBI. May scoring pa itong mga scoring board itong mga netizen natin. Again, nako, pumuntos na naman yung PNP, Sarge, dahil sa iyo, kasama ka na doon. Sa nagpabango, Yes po, sir. nagpabango sa PNP, nagpaangat sa imahe ng PNP. Mga nakaraan dito sa Wanted sa Radyo, palagi na nalalampaso ang PNP. So ngayon, naangat dahil po sa iyo. At saka doon kay Major kanina. Opo. And nakakatuwa lang din, Idol Rafi, yung PNP po natin sa Bukidnon. Sila po yung from time to time na nag-a-update sa atin. Lahat po, sila po laging updated sa atin, Idol Rafi. Mr. Dabuco, sir. Yes po, Idol. Ano po ang reaksyon nyo na meron na ho palang nakasuhan at yung warrant na i-serve na? Ano pong reaksyon nyo ngayon, Sir Alton? Nasiyahan kami sa balita kahapon, sir. Tapos, maghihintay na lang kami, sir, siguro ng hearing kasi nag-clarificatory hearing kami, sir. Tapos dinideny niya naman kasi na hindi daw siya yung pumatay sa kapatid ko po. Yung hope po namin sana, sir. Pero kayo po'y confident na yung pong suspect na nakakulong ngayon, yun na po talaga ang most likely may kagawa ng krimen? Opo, sir. Based din sa nakalat ng ebidensya ng mga kapulisan po. Okay. Confident naman po ako na siya talaga yung suspect. Pero, sir, para sa akin, sir,
yung nangyari na yun, hindi yun makakaya ata ng isang tao lang. Ayon nga po ako dun sa sinabi nyo kanina na hindi lang isang tao ang maaaring may kagagawan dun sa krimen against your brother. Maaaring may mga kasama pa. Kasi at that time, marami sila eh. Opo. Lahat sila nagsabi at nag-agree nung makausap sila mga investigador na nagiinuman sila at umalis yung kapatid mo mag-isa, parang ganon. So parang may sabuhatan kung tutuusin. Ano pa po yung mga sinabi sa inyong reason kung bakit po si Singkay ang main suspect? Yung isang hinahinalaan po namin, siya po yung principal witness po na nakakakita kay Singkay. Tinanong po sila si Singkay kung ikaw ba yung pumatay. Dininay niya po. Tapos tinuro niya po yung principal witness po na nagsabi na siya yung pumatay. So bali nagturuan lang po silang dalawa. Bakit yun po ang pinaghinalaan nyo? Hindi po kasi siya mapakali and based on the statement, parang hindi siya makatulog po. And then kitang-kita naman po talaga sa itsura niya po na pulang-pula yung mata niya. Tapos kung papatawag sila sa Hall of Justice po, kumbaga siya lang yung naiiba sa grupo po. Yung actions niya po talaga. Yung principal witness. Okay. Opo. Sino po yung principal witness? Si Magrinya po. Ano pong rango nun? Police Corporal po. Iba po kasi yung statement niya. Bali sa affidavit niya, nabasa naman namin yung affidavit niya. Tapos nung nag-clarificatory hearing po kasi, nang tinanong siya ni attorney ng prosecutor po, hindi siya makasagot ng maayos. Bali, siya lang yung paliko-liko po yung sagot niya. Tapos nag-iiba na siya sa kanyang sinulat sa affidavit po. Pero ang kinasuhan lang po daw ay si Singkay. Kung kakasuhan po natin si Magrinya po, wala po tayong principal witness na makapagdidiin talaga. So si Magrinya, ang itinuturo niya ay si Singkay. Si Singkay naman, tinuturo niya si Magrinya. So hindi kaya sila dalawa magkasabwat? Yun po yung hinala namin. Kasi na-conclude ko din po na ganyan kasi kamakailan lang na-retrieve namin yung gamit ng kuya ko, yung bag po na dala niya during that time. Na-retrieve po namin sa Maradugao River din po, mga 3 kilometers away from sa kampo. So kung ganun po yung nangyari, bali yung nakakita po kasi is taga dun lang pero hindi na namin naabutan kung sino kasi tinurn over lang sa barangay captain ng sakop doon na barangay. Tapos ni-retrieve, kinuha lang ng ni Sergeant Lapisar yung bag. Ang sabi daw ng nakakita is that sa kawayan po daw, nasabit po daw sa kawayan. Pero hindi po yun yung kasi from that time na nangyari po yung insidente, ilang beses pong bumaha ng malakas. Ano pong koneksyon ni Magrinya doon po sa sinasabi niyo po na sabi sa kawayan yung gamit? Dinala siguro siya, sir, kung saan man nila dinala, saka siya tinapon po sa ilog. Kasi kung magkaganon po kasi na ang time po kasi ilang buwan na kasi yung lumipas, sir, tapos doon lang nakita yung bag. Corporal, magandang hapon. Kayo po ang witness against Corporal June Singkay na sinasabi niyo po siya yung may kagagawa ng krimen. Pwede yung papakisalaysay? Ano pong nakita niyo? Yung pong paglabas ni Singkay sa gitna may darasang tao na nakatum, yung jacket ni Dubuko na ano. Di ba nagiinuman kayo doon, di ba sir, nung gabing yon? Yes po, before 12, wala na po ako doon sa miso namin. Before 12, wala ka na doon sa inuman? Yes po, senador, kasi yung inuman talaga, hindi po ako masyado ng kainom kasi yun po ako nag-initiative na mag-rubing sa kampo. Kasi po ako po ang ina-initiative ko na lang po lahat na ako ang mag-shooting ng 12 to 6, senador. Nakita ko po si Singkay. Yung before siya lumabas, senador, pumunta siya sa post at akala niya siguro anong tawag yun, yung na akala niya kung tulog ba ang duty. Yung pag-approach niya sa akin sa post, pagkatulog-tulog po yun ako, yun kay senador. Sandali po, medyo nalito po ako, sorry, kasi sabi niyo kanina, nakita niyo paglabas ni Singkay. Ngayon, ito po talaga, senador. Yung ang una po dito, senador,
sa alas 3, hindi ko, more or less 3:10 or basta more or less 3 ng aga. Nakita ay pupunta si Singkay doon, nag-approach siya doon sa post ng guardhouse namin. Nandun ako, nandun sa hamok. Okay. Tambay. Okay. Pagkita ko sa kanya, ako nagkunwari na tulog. Tulog. Tapos, pagdating niya sa post, yung gate, na-open niya, akala ko lumabas na siya na direkso. Hindi pala. Anong ginawa niya po? Hindi pala siya lumabas direkso. Okay. Bumalik siya sa itaas. Bumalik siya sa itaas. Ako, ako sa kanya, nag-observe. Nag-observe, okay. Yung pagbalik niya sa door, yun na may dala na siya ng tao. May dala siyang tao? Paano niya dala-dala yung tao, sir? 1 month, parang 1 month carry, senador. Ano po, 1 month? Parang 1 month carry. Parang yung, alam mo ba yung 1 month carry, senador? Nakasabit sa balikat. Oo. Sabit-sabit niya na po sa balikat. Ito pong si Patrolman Jeffrey. Oo. Hindi kayo ho tumayo para tanungin siya o ano bang nangyari dyan sa karga-karga mo, sino ba yan? Pagkakita ko, senador, nabigla ako, natakot ako. Anong pagkakakala mo nung bit ni Singkay si Jeffrey sa kanyang balikat? Anong pagkakala mo? Lasing lang yon o patay na? Yun nakakala ko, senador, kasi pag alis ko doon sa... Hindi, sir, anong pagkakakala mo lang? Nung makita mo po... Ang pagkakala ko lang yun, senador, pagkakita ko, walang galaw. Ang nasa isip ko, ano ba yun? Wala nang, hindi na gumalaw. Sobra na bang lasing yun? So pagkakala mo, lasing lang? Lasing lang. Walang moving. Akala mo lasing lang, bakit ka natakot? Sabi mo natakot ka. Ba't ka natakot? Kung binibitbit pala ni Singkay, itong kasamahan niya si Patrolman Jeffrey Dabuco na lasing lang. Yun na bigla ako yun kasi biglaan lang yun talaga yun ay senador. Hindi, kasi kung ako may nakita ako, kasamahan ko na 1 man carry niya, isa pang kasamahan, tatanungin ko, oy, ano yan, lasing na ba yan? Anong nangyari? Di ba yun ang normal na gagawin niyo po sana? Tatanungin niyo? At hindi ka dapat matakot. Sabi mo, bigla ka natakot. Ba't ka bigla natakot? Nagbibit-bit lang naman siya ng kasamahan na sabi niyo, akala niyo lasing. Hindi niyo man alam at that time na patay na pala yun, di po ba? Yun ang pagkakaintindi ko. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa salaysay niyo. Yes, senador. Dapat, kinumpranta mo. Pare, lasing na ba yan? Saan mo dadalhin yan? Di ba? Ganun dapat? So, yung talaga yung wala talaga kung nagawa doon na to yung ay senador pag yung pagkakita ko talaga. Wala kang magawa. Di ba mas senior ka kaysa Singkay? Oo, senador. Ba't ka matakot sa iyong junior? Mas senior ka, mas mataas yung seniority mo. Sa rango mo. At that time, senador, bigla talaga ako. Nabigla, okay. Sige, dala niya, 1 man carry niya itong si Patrolman Jeffrey Dabuco. Saan niya po dinala? Kalabas ang senador, hindi ko na alam kung saan niya dinala. Pagkatapos, anong sunod na ginawa? Kumikit. Nandun na po ako sa duyan, sa hamok, nag-stay. Tuloy-tuloy ka sa hamok, nagduyan-duyan ka lang habang may nakita kami, binibit-bit itong kasamahan nyo. Pikit mata na lang. Yung pinikit ko na talagang mata ko, Pinikit mo na lang? Bakit mo pinikit na lang? Kasi takot, nervyos at yung nararamdaman ko sa isip. Sa takot at nervyos. Natakot ka at nervyos ka dahil nakita mo itong si Singkay, bit niya sa kanyang balikat, itong si Patrolman Jeffrey Dabuco na akala mo lasing lang. Yes, Sandor. Bakit ka matatakot sa isang taong na lasing na binibitbit? Dapat di ka matakot. Kung ako nga dapat, tutulong pa ako. Pare, buti, kaya mong bitbit yan, tutulong ako sa'yo. Lasing na yan, saan natin dalhin? So, ikaw ang ginawa mo, ninervyos ka, natakot ka, nakapikit ka na lang. Pumikit ka na lang. Siguro, baka nagdasal ka pa siguro.
wala na, gulong-gulo na talaga. Isip ko to yung... Gulong-gulo. Isip ko sa, ano, Bakit gulong-gulo? Eh di ba sabi niyo po lasing lang? Sa pagkakala niyo lasing lang itong si Patrolman Jeffrey. pagkakita ko talaga yung ay senador, yung una nakita ko na si Dabo kay si Singkay. Sa isip ko na wala na siyang, hindi niya po siya gumala na. Akala ko na sobrang lasing talaga. Kaya nga sir, di ba? Na sobrang sa lasing na. Kaya nga, kung ganon, di ba dapat ang gagawin mo, tatayo ka, tutulong ka na buhatin yung lasing na kasamahan ninyo. Pero sabi nyo, ninervyos ka, natakot ka. So parang alam mo na hindi lang lasing kundi patay na yon. Kasi kung lasing lang, hindi ka ninervyusin. So meron kayong feeling na patay na yon. Kaya nga sabi mo, pumikit ka na lang kasi ninervyos ka. Oh. Hindi ko talaga alam ang nasa sa loob ng ang pangyayari. Okay. Talaga. Kasi alam mo bakit, Corporal, ikaw ang tinuturo ni Singkay may kagagawan daw sa krimen o baka, di ba? Senador, ay, alibay siguro na yan, Senador. Paano po ito, Corporal, kayo po itinuturo ni Singkay na may kagagawan daw? Kasi po, Senador, yung una po, yung kuan po, Senador, yung sistema po ng pangyayari, ako ang ilang tinuturo kasi sabi nila na away na kami ni Dabuko na hindi kami na nag-away. Hindi ka nag-away? No, hindi kami nag-away talaga, Senador. Okay, tanong ko lang, bakit to kayo lumabas sa inuman? Siyempre, inuman yan, tropa, nauna kayong lumabas. Humingi po ako ng kuan po, Senador, sa aming platoon leader kasi alam na platoon leader ako ang mag-duty doon sa kuan. Sargento Lapizar? Yes po, sir. Magandang hapon po. Good afternoon po. Doon po sa ginawa niyo pong polygraph test, lie detector test sa mga kasamahan ng victim, ng mga kainuman niya, sino po ang pumasa at sino pong bumagsak? Sa sampu nila, sir, ang tatlo lang po ang kwan, sir. Ang tatlo lang po ang pumasa, sir. Okay. Yung puro truck lahat, sir. Tatlo kasi yung binasihan nila, sir. Tapos tatlo lang yung kwan, sir, yung personnel na nagsasabi ng totoo, sir. Kasama ho ba doon si Corporal Singkay? Yes po, sir. Kasama po, sir. At saka si Corporal Magriña? Yes, sir po, sir. Kung ganun, bakit si Singkay lang po ang kinasuhan? Hindi po kasi natin ma-establish yung mga ebidensya para kang Magriña, sir. Kasi hindi po sa walang makapagturo sa kanya, sir. At saka wala pong ebidensya na makapagturo sa kanya siyang pumatay, sir. Itong si Singkay, kaya niyo po ginawang suspect kasi tinuturo siya ni Magriña. Yes po, sir. Pero si Singkay, tinuturo naman si Magriña. Bakit di lang sila pareho gawin nating suspect? Bakit di lang sila pareho kasuhan at ikulong? Yes po, sir. Hinihintay po namin ang statement ni Singkay, sir, na ituro niya si Magriña, sir. Pero hindi niya po ginawa, sir. Base po sa kanyang counter-affidavit, sir, hindi niya po tinuro si Magriña, sir. Sir Alton. Ako, yes, sir. Sabi niyo po, itinuturo din ni Singkay si Magriña as a suspect na siya may kagagawan. Bali po yung nag-clarificatory hearing po kasi nilapitan niya po yung kapatid ko. Tapos sinabihan niya, yan yung pumatay sa kapatid mo. Sino nagsabi po noon? Sabi siya. Opo, Opo, yung ni Singkay. Opo. Tinuro niya si Magriña. Opo. Pero wala ho yung sa statement. Turo Wala lang. opo. Bali, pumunta lang siya sa kapatid ko po tapos sinabihan niya. Yan yung pumatay ng kapatid mo, hindi ako. So Sarge, pwede ba kunan nyo ng statement ngayon itong si Singkay at kapag nilagay niya sa statement niya na si Magriña may kagagawan, di pati si Magriña dapat pareho silang kasuhan. Yes po, sir. Tinanong ko po si Magriña, si Singkay kanina, sir, bago sa nilipat sa PDRC, sir, sa Malibalay, Bukidnon. Sabi niya, sir, hindi niya talaga ma-pinpoint si Magriña na si Magriña daw pumatay dahil
Sa oras na daw yun, sir, tulog na daw siya, sir. Sabi po ni Tingkay, sir. Naku, pinaikot-ikot po kayo nitong mga pulis. Bandang huli, baka maabsuelto po sila lahat dito. Ayan na sir, meron na kayong 7, meron na kayong guide kung paano nyo po atakihin yung gagawin yung pag-iimbestiga doon po sa 7 na lumagpak sa lie detector exam. Yes, po, sir. So, kaya kulang po ito pala, medyo hilaw pa po itong kaso. Kasi nagdi-deny pa po itong si Singkay, di ba? Yes po, sir. Tapos ngayon, ang nagtuturo lang kay Singkay, si Magriña, baka bandang huli, babawiin ni Magriña yung kanyang statement. Pag sinabi ni Magriña, binabawi ko na yung statement ko against Singkay, di patay na tayo. Yes po, sir. Pinapatuloy pa din namin yung investigation, sir, regarding sa iba pang pwedeng posibleng maging suspect, sir. Ano pang mga bala meron po kayo laban kay Singkay? Sir, mayroon kaming sir, nakuha ang part ng jacket ni yung victim, sir, sa likod ni Singkay, sir. Yung jacket, sir, na suot-suot ng victim na makita sa ilog, sir. Mayroon nakasabit doon sa barbed wire, sir. Yung nakasabit sa barbed wire na damit ng victim, nakita po kay Yes po, sir. Singkay? Sa likod ng barracks ni Singkay, sir, yung kwarto niya, sir. Sa likod ng kwarto ni Singkay. Yes po, sir. Kasi po din sa mga sir, yung mga statement ng mga ibang kasamahan niya, sir, sa yung nagiinuman sila, sir. Base po sa mga statement din. Yung mga kasama niya, tinuturo din si Singkay. Yes po, sir. So marami po nagtuturo kay Singkay. Yes po, sir. Okay. Kasama na po doon si Magriña. So sino pa po yung mga nag-witness against Singkay? Yung sir, si Patrolman Sumapit, sir. Si sir, Patrolman Dapar, sir. At saka si Corporal Dapar at saka si Corporal Prado, sir. So si Corporal Ivan, Corporal Nopre, Patrolman Kent, Irvin, Patrolman Lunel at Police Lieutenant Illinois. Lahat sila itinuturo si Singkay. Si Singkay po, sir. At ano po yung kanilang mga statement na pagtuturo kay Singkay bilang suspect? Yung statement ni sir, yung ni Patrolman Sinina, sir, siya po yung nakarinig sa, hindi kasi sumalit si Sinina sa sir, sa pag-iinuman kasi mayroon siyang operation. Ito si Patrolman Kent, Irvin Sinina. Yes po, sir. Okay. Nasa bunkers po nasa kwarto po si Sinina nung time na yun, sir. Tapos narinig niya na nag-uusap si sir, si Singkay at saka yung victim, sir. Dinala kasi ni Singkay ang victim sa gilid sa kwarto ni Sinina, sir. Tapos narinig niya ang pinag-uusapan nila doon, sir. Tapos na inuman? Hindi pa, sir. Parang inilabas ni Singkay ang biktima, sir. Kasi ang unang nag-away, sir, is si Magriña at saka si victim, sir. Saka pinasipay ni Singkay, sir, yung pag-aaway nila. Saka dinala ni Singkay si victim doon sa labas, sir. Teka muna, ang unang nag-away, si Magriña at saka Magriña at si victim. So, nung mag-away si Magriña at yung victim, pinasipay ni Singkay. Yes po, sir. Okay. Saka dinala ni Singkay si victim, sir, sa labas para kausapin at doon narinig ni Patrolman Sinina, sir, ang pinag-usapan nila, sir. Sa pinag-usapan doon nila, sir, na huwag daw makipag-away sa senior, sir. Kasi junior lang siya, sir. Okay, kasi junior lang itong si Si victim, sir. Si victim. Yes, sir. Okay. At saka si Magriña is senior, parang pinagalitan ni Singkay na hindi sa pwedeng awayin yung sir, yung si Magriña, sir, kasi senior. Okay, sige. So yan ang statement ni Sinina. Yung statement naman po ng iba. Yung si sir, yung si Prado, sir, ang statement ni Prado, nihinatid ni Singkay yung biktima, sir, patungo sa kanyang kwarto, pero nagre-resist daw ito si sir, si victim, kasi ayaw niya magpahatid sa kay Singkay
na tumba yung kwan sir, yung biktima, nakita ni Prado. Si Prado kasi yung biktima sir is magkaklase sa PNP. Tapos nag-volunteer na si Prado sir na siya na maghatid doon sa patungo sa kwan sir, sa kwarto ng biktima. Okay. Nahatid nga po ni Prado yung biktima sa kwarto Yes niya. po sir. At doon nang last na nakita niya si Singkay na nandoon sa parang miss hall sir. Okay, so nung matid niya sa loob ng bunker niya, itong si victim ni Prado, yun ang last na nakita niya, yung victim. Yes po, si victim sir at saka yung si Singkay sir. Okay, so lahat sila, puro si Singkay ang itinuturo Yes na po, sir. parang nakita nila last na kasama. Yes Okay. po sir. Ano naman po sinabi ni Sumapid? Yung si Sumapit sir, yung gabi na yun sir, siya ang kwan sir, yung maaga nakatulog sir. Hinatid siya ni mag-read niya sir sa kanyang kwarto. Tapos pag umagahan sir, siya nang nakakwan sir, nalaman niya na wala doon si victim sir kasi hinanap nila sir para kumain. Pero ang motor at saka yung chinelas ng biktima sir, andun pa rin sir. Tapos ang chinelas sir, naka-plaster parang strength na kwan sir ba, na pagka-plaster ng chinelas. Okay. Si Patrolman Dapar naman po, anong statement naman niya laban kay Ayan sir, si Patrolman Dapar sir, siya ang naiwan doon sir, pagkatid ni Prado sa biktima. Si Dapar at saka si Sir Ilustrisimo sir, sila ang naiwan doon sa kwan sir, sa Latibol, yung Sir pinag-iinuman Roman, nila sir. ano lang pong sinabi ni, Ilustrismo, yung tenyente? Siya na nakakita yung sir, yung pagpalabas ni kwan sir, pagpalabas ni Singkay sa biktima sir at kinausap doon sa labas. At saka pagbalik ni biktima sir, gumagapang na sir. Gumagapang na, sabi po ni, Yes sir, yes sir. ni tenyente. Ang yung kwan sir, yung biktima sir, nakita niya sir. Gumagapang na yung biktima. No, anong ginawa niya po nung makita niya, siya po yung pinakasinyo sa lahat. Anong ginawa niya nung makita yung gumagapang yung biktima? Kasi hindi niya po kwan sir, parang sa tingin niya sir, parang normal, siguro parang normal lang sir. Kaya hindi niya kwan sir, na ang sinabi niya sir na kala niya baka lasing lang sir. Kaya inutos niya sa kasama niya sir na ihatid na sa kanyang kwan sir. Kay Dapar. Kwarto. Kay Dapar. Yes, si kwan sir, si Sir Ilustrisimo sir, sinabihan niya yung tauhan niya sir na ihatid na Sino po? Sino ang sinabihan niya na ihatid? Sino ang tauhan niya pong inutusan niya? Hindi siya na sabi ng kwan sir ng pangalan, pero either sa kanila lang na iwan doon sir. Hindi, kasi sabi mo kasi ang naiwan doon si Dapar, dalawa lang sila, di ba? Yes sir, either si Dapar o at saka si kwan sir, si Prado sir, sa kanilang dua. Oh, hindi mo tinanong si Teniente, sinong hinatid mo? Sinong pinagsabihan mo ni ihatid na yung victim? Ang kwan niya sir, parang inutusan niya silang dalawa sir, either si Dapar o si Prado ang maghatid sir. Hindi niya maalala kung sino inutusan niya. Hindi pa naman sila lasing masyado. Isang bote lang na inom nila. Yes po sir, yun na po. ikaw niya lang po yan Hindi, kaya nga po, Sarge, Yes, sir. di ba sabi ni Teniente, nakita niya gumagapang yung biktima, kaya inutusan niya yung kanyang tao na ihatid na itong victim. Kasi akala niya lasing lang. So kung ganon, dapat alam niya kung sino inutusan niya. So hindi niya masabi sa inyo exactly kung sino inutusan niya. Ang sabi niya lang sir, ihatid nyo na yan sa kuan. Lasing na yan si Dabuk. Kaya nga po, sino nga po yung inutusan niya? Di ba dapat alam niya kung sino inutusan niya? Wala po sir, parang silang ng dalawa ang yung kuan sir. Hindi nga sir, di ba dapat tinanong nyo, Teniente, sino po yung inutusan nyo? Yung ang kuan namin sir, ang Kasi sabi mo sir na ang naiwan na lang sa inuman si Dapar at saka si Teniente. O, Yes po sir. kung dalawa na lang sila naiwan, so ang inutusan niya si Dapar. Nandun pa si kuan sir, si Tingkay sir, nagkuan pa sir. Pagkatapos na mag-usap, pumasok din si Tingkay sir. Si Singkay kasama na, so tatlo na ang tao niya nandun. Yes sir. Si Dapar na lang naiwan, ang si Alisa na, di ba? Sabi niyo kanina. Yes sir. O, kung si Dapar na lang naiwan doon sa kasi Teniente, Ilustrisimo, nakita nila gumagapang si victim, so ang inutusan lang ni Teniente, si Dapar lang. Si Dapar at saka either si Dapar o si kuan sir.
At silang dalawa, sir, ay inutusan ni Sir Ilustrisimo, sir. Ang sabi mo nga sir, ang naiwan na lang, si Dapar na lang at saka si Ilustrisimo. Si Dapar at saka si Prado, sir, yung kaklase niya, sir. So, ngayon ang sinasabi mo, ang naiwan, tatlo na sa inuman, si Prado at saka si Dapar at saka si Ilustrisimo. Yes, sir. Tapos pumasok na ulit si Kwan, sir, si Singkay doon sa Mission, sir. Apat na sila. Apat na sila, sir. Sino inutusan niya doon sa apat? Hindi pa nakapasok si Kwan, sir, si Singkay, si Dapar at saka si Prado, sir, inutusan ni Sir Ilustrisimo na lasing na yan si Dabuco, ihatid na yan sa kwarto. Tapos, ito si Kwan, sir, si Singkay, nag-volunteer, sir, kasi pumasok, pagkatapos gumapang ni victim, sir, sumunod agad si Kwan, sir, si Singkay. Okay, sir. Tapos, si Singkay nag-Kwan, sir, na-volunteer, sir, na ihatid niya doon sa kwarto. Okay. So si Singkay, ano pong reaksyon niya na pinagtuturo siya ng kanyang mga kasamahan? Sabi niya, sir, pinag-iisahan na siya, sir, ng kanyang mga kasamahan. Okay. So wala siyang tinuro na iba. Basta sabi niya, pinagkakaisan ako, hindi ako may kagagawa niya. Siyempre, dinilay niya. So wala siyang balik na sinabi niya, kasama ko si ganito o may kagagawa niya si ganon. Walang ganon. Wala po, sir. Ang sabi lang po niya, sir, ang may posible na may gagawin na pagpatay kay Kwan, sir, kay biktima is may posible na si Magrinya, sir. Kasi sila unang nag-away. Ang sabi niya sa amin, sir, na nagpacify lang po isa sa pag-away ni Magrinya at saka ni victim, sir. Okay. So si Singkay, ang itinuturo ni Singkay is si Magrinya. Yes po, sir. Wala na siyang tinutulong iba. Si Prado, Sumapid, si Nina, Dapar, Ilustrisimo, hindi niya tinuturo yon. Kung hindi si Magrinya lang. Sa kabila ng lahat na ito, tinuturo siya, ang binalikan lang niya si Magrinya. Kasi sabi niya, yun ang unang kaaway. Yes po, sir. Pero hindi niya nilagay sa kanyang counter affidavit, sir. Wala siyang nilagay. Nilagay niya lang, sir, may posibleng gumawa, may gagawin sa biktima, sir. Sige, pero base nga po doon sa mga sinasabi nyo, mukhang hindi lang po talaga si Singkay po ang may kagagawa nitong krimen. Yes, sir. Paltos-paltos pong statement na iba. Mag-isa ni Singkay, sir. Hindi niya kaya mag-isa. So meron po siyang katulong, di ba? May tumulong sa kanya. Yes, sir. Yun po dapat i-find. Namin, sir. Yun i-establish nyo ngayon. Sige po. Yes, sir. For the meantime, at least meron na kayong Singkay na tinuturo ng marami. Yes, Okay. po, sir. So ngayon, kailangan nyo lang po siguro malaman kung sino yung mga kasabot niya kasi hindi niya kayang gawin mag-isa lang ni Singkay yung krimen. Yes po, sir. Okay. Ano pong ginamit pagpatay sa kay victim po? Ang kuan, sir, walang way po na ginamit, sir. Parang kasi ang lumabas sa autopsy, sir, is asphyxia by suffocation, by asphyxia by suffocation, sir. Yung siyang sakal. Yes po, sir. Pero walang kuan, sir, walang marka ng strangulation, sir. Yung sinakal, sir. Parang inipit o nilagyan ng silupin yung mukha o parang nilagyan ng parang hindi ka makahinga, sir. Sige. Yun ang sabi ng doktor, sir. Sige, gano'n na naman po muna. Sige po, kami po itututok din sa investigasyon. Yung tanong niyo po na anong object yung ginamit? Opo, anong object ginamit? Kasi kausap ko naman din yung medical legal na gumawa ng autopsy niya. Bali yung blunt trauma na nakita sa ulo niya po, ang sabi po ni medical legal noon is hard flat object po yung ginamit sa ulo. Hindi po talaga natukoy kung anong klaseng hard flat object po? Oh, yes po. Opo. Yung po murder weapon, Sarge, hindi po na-recover? Hindi po, sir. Kasi yung area na doon sa kwan, sir, yung sa campus, sir, is kung baga, sir, na-contaminated na, sir. Contaminated na, sir. Okay. Kasi ang first na report, sir, is missing. Tapos yung area, sir, is napasukan na ng mga tao, sir, kasi naghahanap sa biktima. Para na-contaminated na, sir. Ganun lang po muna, Sarge, at saka Sir Alton, kami po itutulong sa pag-imbestiga. Salamat po. Sarge, babalikan namin kayo from time to time, ha, Sarge, para sa update. Okay po, sir. Maraming salamat. Thank you po, Sarge. Thank you po. Thank you po, Sir Alton. Thank you. Sir, Idol, salamat po talaga, Thank you po. Sige, tututok po kami. Thank you po.